Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Magandang araw, teacher! Ngayon, bago tayo magsimula, tatawagin ko si Lando upang magdasal. Magsitayo lahat tayo upang magdasal. Sige. Close your eyes. At yumuko. Yes, we are. Dear God, bless us in our school today. Help us grow in love and kindness, more like Jesus every day. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, magsiupo na kayo. Salamat, Lando, sa pagdarasal ngayon. Mga bata, may absent ba ngayon sa araw na to? Wala po! Galing! Ngayon, may ipapakita akong litrato sa inyo. Huhulaan nyo kung ano nga ba ang litratong nandito. Ngayon, bago kayo sumagot, ano ang dapat itaas? Ang paa ba? Anong dapat itaas? Ay, very good. At pag tinawag ni teacher para magsagot, anong gagawin? Tumayo. Okay, magaling. At tumahimik ang iba para marinig yung sagot ng kaklase. O, sige, so, may papakita kong dalawang litrato. Magtaas kayo ng kamay kung gusto nyo sumagot. Naiintindihan ba? Oo! Galing. O, sige, sa unang litrato. Ano ang litratong ito? So, sabi ko magtaas ng kamay. O, sige. Anak, ano ito? Messenger. Magaling. Lahat ba kayo dito may messenger? Oo! Dahil nasagot niya, bigyan natin siya ng 3 palakpak. At, magaling. Ngayon, alam niyo ba ang tamang paggamit ng messenger? Oo! Alam niyo ba kung ano ang dapat at hindi dapat gawin pag nakikipag-usap sa messenger? Oo! Sige, pag-aaralan natin ngayon kasi may mga hindi pa nakakaalam, kaya dapat natin itong pag-aralan mabuti. Okay. Ngayon, sa pangalawang litrato, ano ang napapansin nyo sa litratong ito? Hindi nais magsagot? Sige. Video call. Sino marunong makipag-video call dito? Diba? Pag may gusto tayong kausap sa mga pamilya natin sa malalayong lugar, kinakausap natin sila gamit ang cellphone at pag-video call. Katulad nung isang halimbawa nito is yung pag nag-online class tayo, naranasan nyo na mag-online class, di ba? Nung nagkaroon ng pandemic. Kaya malaking tulong yung pagkakaroon ng online class para tayo ay nakakapag-aral pa rin kahit tayo ay nasa bahay. Magaling. Bigyan naman ng magaling na palakpak ang lahat. Kasi tuturuan ko kayo kung paano. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing. Okay, 1, 2, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, Ang galing! 1, 2, 3, ang galing! okay, galing. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating talakayan, meron tayong sasagutan o puhuin na salita sa loob ng kahon. Ngayon, kung nais niyong sumagot, anong gagawin? Taas ng kamay. O, sige, tatawagin ko isa-isa. Sinong unang nais bumuo ng salita sa loob ng kahon? Parang nakita ko dito yung unang nagtaas. Ano ang unang salitang mabubuo natin sa ating kahon? Sige, bulitin natin kung ano. Magaling! Basahin niya natin ng sabay-sabay ang nabuong salita. Discussion! Bigyan natin siya ng magaling na palakpak. 1, 2, 3. Ang galing! 1, 2, 3, ang galing! Very good. Next, sino ang gustong bumuo ng salita sa loob ng kahon? Ate, tara, bumuo ng salita.
mo sa loob ng kahon. Galing! Palakpakan naman natin si ate. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Sino naman ang sunod? Sige, Lando. Ano ang salitang mabubuo natin sa loob ng kahon? Magaling. Sabay-sabay natin basahin ang nabuong salita. Email. Good. Okay, palakpakan ulit natin siya. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Okay. Sunod, sino? Dito naman ako magtatawa sa gitna. Sige. Anong mabubuong salita sa loob ng kahon? Ang galing. Very good. Anong salitang nabuo? Sa. Ngayon naman ay dadagdagan natin yung palakpak natin. Ito. Sundan mo ako ha. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Okay. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Galing ha. Next. Oh, ilan na ang nabuo nating salita sa loob ng kahon? Apat. Oh, may isa pang matitira. Oh, sige. Ate. Ay, yung katabi niya. Bigyan natin ng chance para magsagot. Oh, huwag kayo maingay dyan. Dahil nagbubuo tayo ng salita dito. Galing. Anong nabuong salita? Computer. Very good. Oh, 1, 2, 3, go. Ang galing. Ang galing. Very good. Ngayon naman, ang 5 salitang nabuo natin sa loob ng kahon ay hahanapin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin. O, sige. Ulitin ko, pag may nagsasagot at nagsasalita si teacher, anong gagawin sa upuan? Mahimik. Magaling. Ngayon, hanapin natin kung ano nga ba ang tinutukoy sa unang numero. Basahin muna natin, okay? 1, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ang aksyon o proseso ng pakikipag-usap tungkol sa isang bagay upang magkaroon ng desisyon o makipagpalitan ng ideya. Magaling. Sino ang nais magsagot sa unang numero? Sige, dito naman tayo sa likuran. Sige, ate. Ano ang sa tingin mo? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian kung ano nga ba ang salitang tinutukoy sa unang numero. Anong sabi ko? 1. Maingay. Sige. Mamili ka sa 2. Ito ba ay isang discussion o computer? Ano po? This? Very good. Idikit mo nga po sa unang numero. Magaling. O, sige. Tama ba siya, mga bata? O, bigyan natin siya ng ang galing clap. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Sa pangalawang numero, ano kaya ang tinutukoy dyan? Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Sino ang gustong magbasa at sumagot sa pangalawa? Sino ang gustong sumagot? O, sige. Ibigyan ko ng premyo. Sige. Sa pangalawang numero. Sino yung sumagot kanina?
Mamaya yung mga sumagot doon sa mga bumuo doon sa loob ng kahon, bibigyan ko rin, okay? Pagtapos ng ating discussion, para tayo ay tahimik, okay? Sige, Lando, ano sa tingin mo? Ito ba ay isang email o isang forum? Isa? Ay, hindi pa pala natin binasa. Isa pa. 1, 2, 3. Isang lugar, pulong o binibyo kung saan maaaring magpalitan ng mga ideya at pananaw sa isang partikular na isyu. Magaling. Ngayon, Lando, ano nga ba ang tinutukoy dito na salita? Ito ba ay isang email o isang forum? Isa pa, ito ba ay isang email o isang forum? Forum, magaling. Sige, idikit natin. Next, sa pangatlo. Aba, marami na ang nagtataas ng kamay, ah. Sige, si Kuya, kanina pa unang gustong sumagot. Ano sa tingin mo? Yung sa una, maaari mo ba itong basahin? Sa pangatlong numero? Pag-usap sa isang para Anong sabi ko kanina pagka tinatawag ni teacher upang sumagot? Sige. Ulit, number 3. makipag-usap sa isang palakaibigan at informal na Ano sa tingin mo ang tinutukoy dyan? Ito ba ay isang computer o isang chat? Chat. Sige, bigyan natin siya ng palakpak dahil ang sagot na ay tama. Okay, 1, 2, 3, go! Ang galing! Ang galing! Nagkamali si teacher. Sige, bigyan natin. Next, sa pang-apat. Ano kaya sa tingin ninyo ang salitang tinutukoy sa pang-apat na numero? Sige. Ano sa tingin mo ang tinutukoy doon? Basahin mo nga. Sige, ano sa tingin mo ang tinutukoy? Ito ba ay isang email o computer? Magaling. Isipit mo nga dito po ang salitang email sa number 4. Palakpakan natin siya. 1, 2, 3. ang galing, 1, 2, 3. ang galing, woo-hoo! Galing. Galing. Sino kaya ang sasagot sa pinakahuling numero? Sino kaya? Tawag ko na kaya siya? Hindi pa. Sige, ate. Sa huling numero, basahin mo ito. Ikaw sige, ikaw naman. Bigyan natin ng chance. Bigyan mo yung katabi. Number 5. Isang elektronitong aparado para sa pag-imbak at pag-isaw ng data. Kadalasan sa Binary. form ayon sa mga tagubilin na binibigay nito sa isang lalagyan na Ito ay isa? Very good. Sige, dikit mo kasi doon. Okay, palakpakan naman natin siya. Ngayon ay may mga salita tayong nabuo sa loob ng kahon at hinanap natin kung ano nga ba ang ibig sabihin. Ngayon, ang mga salitang ating nabuo ay ang mga, ano ang limang ito? Station, forum, chat, email, computer. Magaling! Itong mga salitang ating nabuo ay mga
matatalakay natin sa ating talakayan. Ngayon naman ay pakibasa kung anong nakasulat dito sa una. Ligtas at responsableng gamit ng ICT. O, sino dito ang may alam kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ICT? Ito ay sa I at information. Ano naman ang C? May narinig na ako. O, di ba? For, sino kaya? For, na. Ito ay communication. Ano naman yung T? Technology. Technology, magaling. So, ang ibig sabihin ng ICT ay information, communication, technology. Ulit, ano ibig sabihin ng ICT? Information, communication, technology. Magaling. Ngayon ay pag-aaralan natin ano nga ba ang ligtas at responsableng paggamit ng ICT. So, ang ICT dito ay naglalaman ng iba't-ibang informasyon at ang paraan ng pakikipag-komunikasyon natin sa ating mga kaibigan o ating mga pamilya. Ngayon naman, may salita tayo na buo. Discussion forum. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? May ideya ba kayo kung anong ibig sabihin kaya ng discussion forum? Wala po. Ngayon naman, ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang discussion forum. Sino ang nais magbasa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng discussion forum? Sino ang nais magbasa? Sige, si ate sa likuran. Ano nga ba ang discussion forum? Babasa mo ba dyan? Ang discussion forum ay maihahalin tulad sa isang discussion board kung saan maaaring mag-post ng iba't ibang paksa na nagnanais ng kasugatan o ay kasagutan o opinyon mula sa iba. Magaling. Karaniwan sa discussion forum ay pinag-uusapan kung ano nga ba ang sagot sa isang problema. O katulad, may GC ba kayo mga bata? Oo. Minsan, di ba, pag tayo ay merong mga pangkatang gawain o group activity, ay nag-uusap tayo sa GC. Ano nga ba pinag-uusapan natin sa GC? Kundi, kung paano gagawin ang isang bagay, kung paano natin susolusyonan ang isang problema. Yun ang discussion forum. Naiintindihan ba mga bata? Oo. Galing. Ngayon naman, ano naman kaya ang chat? Ano kaya ang ibig sabihin ng chat? Sino ang nais magbasa? Kung ano nga ba ang kahulugan ng chat? Sige, ikaw. Ano nga ba ang kahulugan ng chat? Sige, basahin mo nga ang kahulugan ng chat. Magaling. So, ang chat daw ay sinasagawa sa isang real time. Ibig sabihin, sino dito ang nakapag-chat na? Lahat tayo ay gumagamit ng ang ginagamit natin pag tayo ay nakikipag-chat. Cellphone. Anong aplikasyon? Messenger. Magaling. Alam nyo kaya ang wasto pakikipag-usap sa Messenger? Sige, bibigay ako ng isang sitwasyon. Ano ang iyong mararamdaman kung yung kausap mo ay naka-big letter? Ano kaya sa tingin mo? Siya ba ay galit o malungkot? Pag nababasa mo yung ka-chat mo, big letter yung gamit. Galit, feeling nyo magalit siya, ano? Ngayon, sa pakikipag-usap, dapat ba malalaking letter ang ginagamit kung maayos ang pakikipag-usap? Hindi. May mga bagay sa chat o mga kaugalian na dapat nating
alam kung wastro ba ito o hindi. Sa chat, ang karaniwang ginagawa ay nag-uusap ang isa o dalawang tao. Sige, kung saan nagkakamustahan. Nagkakamustahan ba kayo gamit ang pakikipag-chat? Kinakamusta niyo ba ang kainyong kaibigan? Merong hindi, merong opo. Mukhang magkakaaway yata yung iba dito. Sige. Ngayon naman, ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang iba't ibang alituntunin na dapat nating isaalang-alang sa ligtas at responsableng pagsali sa discussion forum at chat. Sa pagkikipag-chat, kailangan din na ligtas tayo at responsable sa pagkikipag-usap. Kayo ba ay nakikipag-usap kung kani-kanino gamit ang chat? Hindi po. Ano kaya maaaring mangyari kung tayo ay nakikipag-usap sa chat nang hindi natin kilala? Kung hindi natin siya kilala pero kinakausap natin. Pwede tayong mapahamak. Or pwede makapahamak sa ating sarili. Sige. Sa discussion forum, ano nga ba ang dapat nating gawin upang maging ligtas tayo at responsable sa pagsali? Sino ang gusto magbasa sa una sa discussion forum? Sige, Lando. Lagi isa-isip at sababa ang mga Connecticut. Ang netiquette ay ang pinagsamang network at etiquette. Hindi ba pag kumakain tayo, meron tayong hindi dapat ginagawa? O katulad ng, pag kumakain ba tayo, dapat malakas ang pagkain natin? Hindi ba? Kasi pangit katulad. O kaya nakataas ba ang paa natin pag kumakain mo? Hindi po. So may mga dapat at hindi dapat tayo gawin. Katulad sa internet, network etiquette. So, dapat tayo ay nagtataglay rin ng kagandahang asal sa paggamit ng internet. Halimbawa, kapag kayo ay may kaaway kayo sa Facebook, dapat ba na mag-post kayo tungkol sa sa isa kaaway ninyo na mga negative? Hindi po. Dapat tayo ay may kagandahang asal sa paggamit. Naiintindihan po ba? Oo. Magaling. Next sa chat, ugaliin ang netiquette. Yan. Sa pakikipag-usap, dapat alam na din natin na gumamit ng messenger o makipag-usap ng maayos. Kayo ba mga bata, gusto nyo yung kausap nyo matagal mag-reply? Hindi po. Kasi minsan kailangan natin ng agarang kasagutan sa mga tanong natin, di ba? Next ay sa computer laboratory. Alam niyo ba yung computer laboratory, mga bata? Sino dito? Sino dito nakapunta na sa computer shop? Ba, marami-rami Mukhang may naglalaro yata pagkatas ng klase. Meron ba? Wala. Sige. So, sa computer laboratory, ito yung may mga computer sa loob. Okay? Kung saan, dapat daw na, basahin natin ng sabay-sabay. Magkaroon ng malinaw na patakaran para sa paggamit ng computer. Ganito ang sitwasyon. Bibigyan na sa sitwasyon. Meron kayong computer. Pinahiram nyo sa inyong kaibigan. Ngayon, hindi niya pinatay. Hinayaan niyang nakabukas lang. Sa tingin nyo, masisira ba yung computer kung hahayaan yung nakabukas? Oo. Dapat alam din natin, magkaroon tayo ng malinaw na patakaran. O katulad kung papasok ka sa isang computer laboratory, dapat ba maingay pag pumasok ka sa loob? Hindi po. Dapat ba na pagpasok mo sa loob, aawagin mo yung nasa loob? Hindi po. Or pindut-pindutin mo yung keyboard
Hindi po. Magaling. So, dapat sa isang computer laboratory, para tayo ay maging responsable, dapat ay malinaw ang mga patakaran. Next, sa discussion forum. Sabay-sabay na natin basahin sa pangalawa. Basahin ang patakaran sa sanihang discussion forum upang lubos na maunawaan ang mga kailangan gawin. Magaling. Sang-ayon ba kayo sa sinabi na dapat alam natin at basahin natin ang mga patakaran? Oo. Dahil may mga bagay na kailangan natin talagang alamin ang mga iba't ibang patakaran upang maiwasan ang mga na magkaroon ng problema. O kunwari sa isang online class, kailangan ba o dapat ba na nakabukas yung mic ninyo pag si teacher ay nagsasalita? Hindi po. Hindi po. Ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari kung nakabukas yung mic mo habang nagsasalita si teacher sa online class? Maingay, magaling. Magkakaroon ng problema sa tunog. Okay. Next, sa chat. Sabay-sabay nating basahin sa pangalawa. Maging malinaw sa mga pahayag upang maunawaan ng lubos ang kausap. Sang-ayon ba kayo roon? Oo. Tama. Kasi may mga dapat ay malinaw tayo sa pakikipag-usap, lalo sa chat. O, kunwari, merong sinabi si teacher, assignment. Ngayon, si kaklase mo, hindi niya nabasa yung message o hindi niya alam. Tapos, may mga, alam niyo ba yung panuto? Oo. Ngayon, sabi ni teacher, dahil hindi pumasok yung kaklase mo, sabi niya, i-chat mo nga yung kaklase mo na ito yung assignment natin. Dapat ba magulo ka magpaliwanag doon sa kaklase mo kung anong gagawin? Hindi po. Pag magulo ka magpaliwanag doon sa kaklase mo, ano sa tingin mo mangyayari? Matatama niya ba yung mga sagot o masasagutan niya ba yung activity? Hindi po. O kaya dapat malinaw tayo sa pagpapahayag, sa pakikipag-usap, o katulad ng paggamit ng malalaking letters. Dapat, kung may gusto tayong sabihin, iwasan natin iyon. Okay? Dahil pwedeng yung nagbabasa ay hindi niya maunawaan. Mamaya mag-away kayo. Sabihin niya, bakit big letter yung ginamit mo? Galit ka siguro. Diba? Magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Naiintindihan ba mga bata? Oo. Magaling. O, next. Sa pangalawa. Ipagbawal ang anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Ano sa tingin ninyo? Sino makapagbibigay kung anong mangyayari sa isang computer kung natapunan ng tubig? Sino magsasabi? Sige, anong mangyayari sa computer pag natapunan? Masisira. Tama. Kung yung computer ay natapunan ng inumin, sa susunod ba, magdadala ka ulit ng tubig? Magdadala ka ulit ng tubig kung sakaling nasira yung computer dahil nasira ng kaklase mo kasi nagdala siya ng tubig kahapon. Ngayon, magdadala ka ba ulit ng tubig? Hindi. Magaling. So, dapat meron tayong mga malinaw na patakaran sa loob ng Computer laboratory. Magdadala ba kayo ng pagkain at inumin sa loob ng computer laboratory? Hindi po. Next, sa pangatlong numero, sabay-sabay natin basahin. Siguraduhin tama sa paksa ang discussion forum na sasalihan. Iwasan ang pag-post ng mga paksang malayo sa layunin ng discussion forum. Halimbawa, sumali ka sa isang discussion forum. Pinag-uusapan nila kung ano ang dapat dalhin sa magtatanim kayo ng gulay. Anong itatanim ninyo ulit? Gulay. Magbigay nga kayo ng gulay. Sige, magbigay ka nga ng gulay. Parya, ano pa? Sige, dito naman tayo. Magbigay ka nga ng gulay. Talong. Ano pa?
Sige, tulungan mo nga siya. Ano kayang gulay yung pwede? Kalabasa. Pwede ka maglalagay ng kalabasa. Sige, dito naman tayo. Sa gitna. Ano ang gulay na idadala mo kung magpapatinim si teacher? Okra. Sino kumakain ng okra? Aba, ang dami kumakain ng okra. Sige, ikaw. Papaya. Sige. Ngayon, doon, kung sinabi ni teacher na magdala kayo ng pwedeng itanim na gulay, magdadala ka ba ng mangga? Hindi po. Bakit? Gulay ba yung mangga? Hindi po. So, dito, dapat ay tama sa paksa. Ibig sabihin, may connection yung sasabihin mo sa isang discussion forum tungkol sa, halimbawa, merong problema. Dapat ibigay mo yung tamang informasyon. Katulad sa, binigay ko example, sa gulay. Tapos magdadala ka ng prutas, tama ba yun? Hindi po. Dapat may connection. Next naman sa chat, sumagot. Wala na akong maririnig. Nakasan natin. Isa pa. 1, 2, 3. Sumagot ng ayon sa tinatanong ng kausap. Iwasan ang pagsasagot ng hindi tama o walang batayan. Kunwari, nagtanong ka tungkol sa isa assignment. Tapos yung kaklase mo hindi niya sinasagot. Ano ang inyong mararamdaman? Maiinis, magagalit. Kaya dapat pag tayo ay tinatanong sa chat, kunwari may isang informasyon na tayo ay dapat malaman, dapat nating ibigay ng tama o sumagot ng tama. Next, sa computer laboratory, number 3. Manatiling malinis at maayos ang computer laboratory. Sangayon ba kayo na dapat panatilihing malinis? Opo. Para maiwasan ang mga pwede nating ikapahamak. Kunwari may mga kuryente doon, nagdala ka ng tubig. Pag natapunan yun, pwede tayo, ano ba yung nangyari? Makuryente, tama? Kaya dapat ay panatilihing malinis at maayos. Dapat nating sundin ang iba't ibang patakaran sa loob ng computer laboratory. Sunod, sa pang-apat, sa discussion forum, sabay-sabay. Sa tuwing magpo-post ng paksa, siguraduhin ito ay malinaw para sa lahat ng makakabasa. Ugaliin din na sundin ang lingwaheng libre upang lubos pa itong maintindihan ng lahat. Magaling. So, kung nagpo-post kayo ng isang paksa, ay malinaw dapat upang hindi malito yung magbabasa. Naintindihan ba? Opo. O kunwari, hindi ka marunong mag-English, o yung kaklase mo na lang, hindi marunong mag-English, anong gagawin mo? Dapat English ba ang sasabihin mo sa kanya na patakaran, kunwari, sa isang discussion forum? Dapat ba English? Kasi hindi niya, magaling, hindi niya maiintindihan. Kaya dapat ay, yung lingwaheng gagamitin natin ay nire-recommenda para lubos pa itong maintindihan ng lahat, hindi lang iisa. Sunod, sa chat, pang-apat. Sumagot kaagad dahil tiyak na naghihintay ang mabilis na sagot ang kausap. Sa pagkikipag-chat, kunwari, may kausap ka, ang tagal-tagal mag-reply, di ba? Hindi maganda sa pakiramdam pag gano'n? Naranasan niyo na ba yung nagtatanong kayo tungkol sa assignment, tapos yung kaklase niyo hindi agad sumagot? Naranasan niyo na ba yun? Opo. Diba? Hindi siya maganda sa pakiramdam. Kaya dapat tayo ay sumagot kaagad. Naintindihan ba? Kunwari may ipapasa kayo bukas, tapos hindi mo sinagot yung yung tinatanong ng kaklase mo. Di pwede, hindi niya masagutan yung ma-answeran yung activity. Kaya dapat tayo ay sumagot kaagad. Next, sa computer laboratory, sabay
Sabay-sabay, basahin. Magpasil ng kaayang-ayang larawan na may kinalaman sa computer. Tama. So, dapat kung sa isang computer laboratory, maglalagay ka ba doon? Kunwari, sa loob ng computer laboratory. Ano nasa loob ng computer laboratory? Mga computer. Maglalagay ka ba doon ng maglalagay ka ba doon ng mga siomai? Maglalagay ka ba ng mga picture ng siomai sa computer laboratory? Hindi po. Dapat ay kaaya-ayang larawan at konektado sa computer. Sunod, sa discussion forum sa 5 numero. Sabay-sabay, wala na akong naririnig. Sabay-sabay nga. Bago mag-post ng paksa, magsiya muna kung may parehong paksa na ang masasagot at napag-usapan upang maiwasan ang pag-ulit nito. Kunwari sa GC, nag-uusap kayo. Merong kayong sasagutan, 1 to 5. Nasagutan na ng kaklase mo yung 1 to 3. Sasagutan mo ba ulit? Hindi po. Kasi pwedeng magkaroon ng problema. Pwedeng madoble-doble yung pagsagot doon. Kaya dapat lagi nating i-check. Lagi nating titignan kung ano ang nasa discussion forum. Next, sa number 5 sa chat. Magpaalam na kayo sa kausap bago mag-offline. Sang-ayon ba kayo ron? Oo. Kayo ba, pag may kausap kayo, tapos nag-offline, biglang nawala siya. Gusto nyo ba yon? Hindi po. Kunwari, nag-uusap kayo, kumain ka na ba? O, pumasok ka ba bukas? Tapos hindi ka sinagot. Ano sa tingin mo? Malulungkot ka ba? Magagalit daw si ate. Magagalit siya kasi nag-offline bigla. Kaya iwasan natin na pag nakikipag-usap tayo sa chat, dapat ay magpaalam tayo. O, sasabihin mo, classmate, kakain muna ako babalik ako mamaya para alam niya. O, next. Sa computer laboratory numero sa 5 numero. Isaayos ang mga computer pagkatapos gamitin. Ano sa tingin niyo ang mangyayari kung pakalat-kalat ang computer sa loob ng computer laboratory? Masisira o kaya pwede pag pumasok yung isang bata o isang tao sa computer o nandyan lang sa lapag, pwede niyang matapakan at masira o pwedeng ikapahamak na yun. Paano kung nakasaksak pa yun? Tapos natapakan niya, anong mangyayari sa kanya? Kuryente. Kaya dapat isasaayos natin yung mga computer. Naintindihan po? Oo. Magaling. O, sa huling numero sa discussion forum, sabay-sabay. Kung sasagot naman sa isang paksa, siguraduhin tama ang totoo ang sasagot. Huwag maglalagay ng sagot na walang basihan dahil maaari itong ipahamak ng Magaling. So, kung magsasagot tayo sa isang paksa, dapat ay mayroon tayong dapat totoo yung sinasabi natin. Kunwari, sinabi ni sinabi ni Lando, wala tayong pasok bukas. Maniniwala ba kayo kaagad? Hindi po. Kasi hihintayin nyo muna. Sino hihintayin nyo magsabi na walang pasok? Teacher. Dapat ay doon tayo makikinig kung saan reliable na magsasabi or dapat para malaman natin kung tama ba yung impormasyon na nalalaman natin. Naintindihan ba? Oo. Dahil kung sinabi ni Lando hindi kayo pumasok, hindi wala daw pasok, tapos hindi kayo pumasok, pwede kayang ikapahamak ng grades nyo yun kung hindi kayo pumasok? Opo. Kaya Lando, huwag magsasabi ng hindi dapat
at walang batayan na informasyon. Tapos, isasabihin mo sa iba. Dapat hindi gawin. Naintindihan ba? Opo. Magaling. Ito ang mga dapat nating isaalang-alang sa ligtas at responsableng pagsali sa discussion forum at chat. Naintindihan ba mga bata ang talakayan ngayon? Naintindihan. Magaling. So, ngayon naman ay magkakaroon kayo ng isang pangkatang gawain. Sino magbabasa sa unang numero? O, sige, Lando. Bumuo ng 4 na pangkat. Ilang pangkat ang ating bubuuin? 4. Galing. Sa pangalawa? Ang bawat grupo ay nananalig sa ligtas at responsable paggamit ng computer pagsali sa discussion forum at chat. Magaling. So, dapat kayo ay nagtutulungan sa inyong pangkatang gawain. Tama ba, mga bata? Oo. At sa pangatlo, ang mga karagdagang impormasyon ay maaaring kuhanin sa internet. Pero dahil bawal ang cellphone sa loob ng klase, ay maaari kayong kumuha dito ng sagot at ipapaliwanag sa harapan. Naiintindihan ba? So, sa isang grupo, pwede nyo, kunwari ito, computer laboratory ang nakuha ninyo. Pwede nyo kunin ang number 1 at isulat doon sa Manila paper at ipapaliwanag. Naiintindihan ba? Oo. Magaling. Dito naman, tingnan ang pagkakaayos ng grupo batay sa palesang tatalakayin sa ibaba. So, sa unang pangkat at pangalawang pangkat, ano ang tatalakayin nila? Responsableng paggamit ng computer laboratory. Sa pangatlo at pang-apat, Responsableng pagsali sa discussion forum o chat. so gagawa kayo ng isang skit at pagkatapos ay pag-uusapan ninyo kung ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat gawin o ang mga dapat isaalang-alang sa ligtas at responsableng paggamit at pagsali sa discussion forum at chat. O sige, magbilang tayo ng 1 to 4 para sa inyong grupo. O, sige, dito tayo mag-uumpisa. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3. Lahat na, magsitalino tayong lahat, mga bata. Lahat ng 1 dito. Lahat ng 1. Asan ang 1? Asan kamay? Punta dito lahat ng 1. 2. Asan ang 2? Dito kayo, dito. Dito ang 2. Asan ang 3? 3 dito. Pwede nyo ibilog ang inyong upuan para makakapag-usap kayo ng maayos. 3 at 4. Dito ang mga 4. Ayan. Sige, ibilog niyo yung upuan niyo para kayo ay makakapag-usap. O kaya pwede sa lapag. Gusto nyo para kayo ay makakapag-usap ng maayos. Sige, bibigyan ko kayo ng Manila paper na pagsusulatan ninyo. Group 1. So, asan ang ito? So, magbilog kayo para kayo ay makakapag-usap. Group 3. 4. Ang pangkat 1 and 2, ang topic nyo, ang tatalakayin nyo ay responsable yung paggamit ng computer laboratory. Dito ay pipili kayo ng dalawa. Pipiliin nyo dito. Kunwari itong number 1. Kunwari 1 na lang ilagay nyo tayo. Sige, ito daw yung napili nila. Ngayon, isusulat nyo dyan sa Manila paper ito at ipapaliwanag nyo isa-isa mamaya. Naiintindihan ba? Naiintindihan ba? Pangkat 1. Pangkat 2, naiintindihan ba? Opo. Magaling. Pwede na kayong mag-umpisa.
Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang activity. O tapos na, ay umupo na kayo. Hintayin natin matapos yung iba. Usap-usap na kayo. Kung paano nyo ipapaliwanag yan mamaya. Ako, isa lang sa discussion ko. Kailangan tapos isa ulit. Dalawa. Isa. Sinong tapos na? Pag-usapan ninyo kung paano ninyo yan namaya ipapaliwanag sa harapan. O, 2 minutes na lang. 2 minutes. O, 1 minuto na lang. 1 minuto. Basta kayo 1 minuto. Tapos na ba lahat? O, na yun, bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Ikaw na lang. Ikaw hindi. Ako number 1. Asan ang unang pangkat? Ang mga unang pangkat, o, punta na dito sa harap. At paliwanag ang inyong napili. Sa computer laboratory. Ano ang napili ninyo? Sabay-sabay ninyo. May sige, sabay-sabay ninyo basahin ang una nyong napili. Ay, sige. Ipagbawal ang anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Sino ang unang magpapaliwanag kung bakit yan ang napili at ano ang pagkakaintindi ninyo? Sino ang una? Kailangan ipagbawal ang anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory para hindi ito masira. Para hindi masira. Magaling. Ano pa? Bakit ipagbabawal ang pagkain masira ang computer? Ano kayang mangyayari pag
yung computer na basa ng tubig. Tapos hinawakan. Mangyayari? Nakukuryente. So, dapat tayo ay, ang sabi ninyo, ipagbawal ang anumang pagkain para hindi makapahamak sa iba. O, palakpakan natin sila. O, ano ang pangalawang napili ninyo? Ang mga computer pagkatapos gamitin para hindi magsira at makahaman ng mga tao. Galing. O, palakpakan natin sila lahat. O, palakpakan mo. So, galing. O, pangalawa ang, o, yan naman. Yan naman ang napili nyo sa pangkat 3. O, saan ang pangkat 3? Pangkat 3. Pangkat 3. Daw po. Ano ang inyong napili sa responsable pagsali sa discussion forum? O, ano kayo napili ninyo? Dito kayo sa gitna para makita nyo. O, tahimik dyan sa upuan. Kinig. Ano ang napili nyo sa discussion forum? Basahin. Basahin ang patakaran sa sasalihang discussion forum upang lubos na maunawaan ang mga kailangang gawin. Bakit yan ang inyong napili? Kailangan basahin ang mga patakaran sa sasalihang discussion forum upang lubos na maunawaan ang mga kailangang gawin upang magawa ang tamang. Upang magawa ang tama. Magaling. Ano pa? Ano pa kaya? Bakit kailangan nating basahin yung mga patakaran sa loob ng discussion forum? Bakit kaya? Bakit mahalaga na maintindihan natin yung mga rules and regulations sa isang discussion forum? Para maunawaan. Okay, magaling. Bigyan natin sila ng palakpak. O, ano ang inyong napili naman sa chat na dapat nating alamin sa responsableng pagsali? Sabay-sabay basahin. Maging malinaw sa mga pahayag upang maunawaan ng lubos ang kausap. Maging malinaw sa mga pahayag upang maunawaan ng lubos ang kausap para po magawa Ang bakit sa klase, sabihin mo sa kanila kung bakit. Para maunawaan at magawa. Magaling. Bigyan natin sila ng palakpak. Magaling. Pwede na kayong umupo. Asan naman ang pangalawang grupo na magpapaliwanag o ano nga ba ang napili nila sa computer laboratory? Bakit mahihin ang oras ko? Sige, sabay-sabay basahin. Ano ang una niyong napili? Magkaroon na malinaw na patakaran para sa paggamit ng computer. Alam sa mga klase, bakit nga ba? Ano? Nagkaroon ng malinaw na patakaran. O ano kahalagahan ng patakaran sa computer laboratory? Bakit mahalaga ang patakaran o rules? Kasi may naririnig akong iwasan ang kapakamakaan nyo. Basahin ay sabihin niyo sa klase para marinig nyo. Iwasan ang paggamit ng Magaling, iwasan daw o magkaroon daw ng patakaran sa loob ng computer laboratory para makinig daan para iwasan ang pwedeng ikapahamak ng iba. Magaling, palakpakan. Ano naman ang inyong pangalawang napili? magpaskil na kayang larawan na may kinalaman sa computer. Bakit kaya magpapaskil tayo ng kaaya-aya o may koneksyon sa computer? O kunwari sa computer laboratory, nagpaskil ako na bawal kumain. Bakit mahalaga yon na may karoon tayo sa loob ng computer laboratory? Bakit kaya?
there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all